Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Oo. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po mga kababayan sa ating, sa ating Coach Jared Live YouTube channel. At paki-ano na rin paki-follow na rin po yung ating Facebook page, ang Pinasabat with Coach Jared. And of course, meron din tayong Facebook group, yung Tambayan ng mga Kotsero. So punta ko kayo doon. Tsaka tatakbo na rin ako senador, guys. Joke. gusto ko na rin po i-announce sa kaya pagtakbo bilang senador. Total naman, yung mga walang kwentang, pati yung mga walang kwentang vlogger tulad ni Byron, meron tapang at tigas ng mukha para tumakbo daw na senador. Hindi, pero ako joke lang. Hindi talaga ako tatakbo. Maglalakad lang. Hindi ko na kaya tumakbo, opera na ako sa tuhod. Anyway. Ay, nako. Oo. Wag na. Si Yusek na lang, patakbuhin nyo. Ay, hindi ako tatakbo sa hagdan, Ken Reyes. Hindi ako tatakbo sa hagdan, baka madapa ako. Oo, maglalakad lang ako sa hagdan. Oo, maglalakad lang ako sa hagdan, guys. Oo. Anyway, mag-shoutout na muna tayo bago tayo mag-umpisa. Oo, at dumalalim ang gabi. Late na nga ako nag-start. Dapat 11 ako nag-start eh. Oo, may mga lakad kasi ako kanina. Anyway, saan na ba? Where are we supposed to go? Wait. Puro si Bato ang topic natin kanina. Isa lang ang naiba kasi wala, puro si Bato naman ang balita. Anong gagawin natin? Puro si Bato naman ang mga balita. So anong gagawin natin? Wala, nga lang tayo. No choice, guys. Kundi pagtiyagaan si Bato. Kahit ayoko actually. Pag-usapan si Bato kasi siguro pagtitripan ko lang siya tonight. Ayan. Okay, shoutout tayo guys. Asan na muna yung listahan ko ulit? Ate Trexie, ayan. The ever dependable si Ate Trexie pagdating sa listahan ng mga moderators. Ayan. Shoutout kay Ate Trexie, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat Mai, Arnel, Jack, 15 Million Movement, BJ Cans, Pinoy, Anim Legion, Kina, PS Director, Ate Mishi Cruz, Ate Lila Galvez, Ate Lida Arceo, kay Nasam Kuntan, Sir Pascachi, Shiro Katsaki, kay The Greater One. Ayan, shoutout sa inyo. Kay Jasmine Official, salamat din po sa inyo. Sa inyo pong super chat, lalo na. Oo. Tapos, shoutout din kay ano ba? Choco Zain Ungria, Yoboy Alvarez, Sandra Letran, Arabel Inductivo, Yowie Asakura, Marlin Malbog, Arnold John Shapno, Gian Cruz, Azon Jimenez, Edith Arelado, Sandra Letran, Arson, Edita Bonifacio, Mami Terry, Fritz Jules, Maria Corazon Monar, Judy Combas, Shoni Pineda, Shelo, Arnold, John Shapno, Leneth, YSL Mom, Mon, Suero Sales, Leonardo Mendoza, Paul Yan, Jesse Kim, Miles Creative Media, Splash Brothers, Edita Bonifacio, Pretty Jules, Mami Terry, Cha Fajardo, Edel Toto Balduesa, Sylvia Cabel, Maria Corazon Monar, Evelyn Don, Edita Bonifacio, at si Daniel Acantilado. Ayan, shoutout po sa inyo lahat at patuloy niyo po lang yung pagsuporta sa atin, ha? Silvia Domanico, salamat din po sa inyong super chat. Maraming pong salamat. Oo. Ay, hindi ko pala na slow mode, hindi ko pala siya na slow mode. Okay, game! Mga babayan, pag-usapan na natin tong si Bato de la Rosa. Naalala ko kasi kahapon, mga babayan, di ba, unexpectedly, nagkaroon tayo ng sunod-sunod na 4 na live stream. Oy, by the way, birthday pala kahapon ni nagpunta ako kahapon sa birthday na isang kaibigan nating Yusek. Oo. Kilala mo na, you know who you are. Shoutout sa kaibigan nating Yusek. At may mga namita ko doon. Oo, may mga nakita ako doon. Isang sabi ko ba ako sino?
Pero ano, ito so hindi ko lang sabihin kung sino. Pero ang pinaka-interesting na nakita ko dun is ano, isang nagulat ako may isang DDS dun. Oh, nag-iisa siya. Andy Concepcion, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Oo, may isang DDS doon. Eh ako naman, parang wala naman ako, no? Wala akong masamang tinapay sa mga DDS. Basta tratuhin mo lang ako ng may respeto, tatratuhin din kita ng may respeto. Oo. Pero, nagulat ako, sabi ko, uy, dito ka. Oo, picture naman. Tapos, sabi sa akin, basta magpo-post na. Ay, kilala kita. Basta basta magpo-post ha, ganyan-ganyan. Ako naman, sige, walang problema. Hindi kita po-post ka mag-alala. Oh, I'm just glad na nandun siya. Oh. Okay lang naman yun, wala problema doon. Mm. Alam niyo kasi ako mga kababayan, mga kotsero, you treat me with respect, I'll give you the same thing. You be rude to me, babasusin din kita. Tulad ng ginawa ko kanina doon sa isang DDS troll sa page ko. 'Di ba? Oo, doon sa DDS troll sa page ko kanina. Gusto niyang sumikat eh, nung pinasikat ko, di bigla na lang akong binlock. Oo, tulad nun, sabi niya sa'kin, kasi pinost ko yung kay Lapu-Lapu tsaka yung kay Robin Padilla, ganyan. Sabi ko, "Tanga-tanga mo Robin Padilla, hindi naman kriminal si Lapu-Lapu." Mm, sabi ko. Oo, sabi ko. Eh, nag-comment siya, sabi niya, "'Pag sinuntok ka ni Robin Padilla, mamamaga yung ilong mo." Sige, gusto mo ng bardagulan, sige. Oo, o ini-screenshot ko yung picture niya, pinost ko. Di naman kapogian, kung mang-insulto akala mo kung sino. Parang batang kulang sa buwan na pinalaglag ng nanay niya, yun ang sabi ko sa kanya. Tapos hindi kinaya, bigla akong binlock. Nasa mood ako kanina. Nasa mood ako kanina, eh. So, nasa mood ako may pagbardagulan. Tapos may sumunod pang isa, sabi ko, "Gusto mong sumikat? Sure ka?" Hindi na nag-reply. Hindi na nag-reply. Ay, naku. Oo, yun yung mga tipo ng mukha na dumaan sa 15 app bago pumogi, mga gano'n. Pero yun nga ang problema dun, eh, dumaan na siya sa 15 app pero ang pangit pa rin, anak ng tipaklong. Ako flaws and all, happy ako. Yung ilong ko minana ko sa tatay ko 'to, di ko papaayos yan. Oo, 'di ba? 'Di ba? Oo, gano'n ako. Asaran tayo, sige walang problema, kayang-kaya ko yan. Biglang pigot, oo. Speaking of, ang mean ko ba sabi ni Suset, ang mean ko daw, oo, sabi ko nga, sabi ko nga mga kababayan, you treat me with respect, I'll treat you the same. Gusto mong barda, o 'di barda tayo. Gusto mo suntukan, 'di suntukan tayo, walang problema sa'kin yun. Mm, walang problema sa'kin yun. Oo, magulpi mo man ako, mainsulto mo man ako, walang problema sa'kin yun. Mm. Basta ibibigay ko sa'yo yung gusto mo. Gano'n lang naman ako. Anyway, alam mo yun, natawa nga ako, eh. Nasa mood ako may pagbarda kanina, so hayaan mo siya. Binlock na ako, so wala na, nawala na yung laruan ko for the day. Wala na akong laruan for the day, bukas na lang ulit 'pag may bagong troll. Oo, pero yung troll na pinapatulan ko, yung may mga account, yung mga hindi naka-lock. Oo, kasi yung mga naka-lock profile ayoko nun, kumikita sa'kin yun, eh. Hindi ko pinapatulan yun. Yung mga lang, yung mga alam kong normal na tao lang na nang-aasar, yun yung mga pinapatulan ko. Mm. Anyway, dami ko ng ginanyan. Lahat naman sila binablock ako. Lahat naman sila binablock ako, eh. Nakakainis. Di tuloy ako mag-enjoy. Wala bang DDS dito puwede naming asarin? Sabi ni Mood Covers, "Walang normal na DDS." Ayaw nga naman, oo, agree naman ako diyan, Mood Covers. Mali, mali. I stand erected. Oo. Sorry naman, sorry naman. Sorry naman. Puntahan niyo yung page ko, yung Jared Pulido na page. Andun siya naka-post.
15 gusto na niya 15 minutes of fame eh. Di bigyan natin 15 minutes of fame. May DDS dito ngayon? O sige, sige, maya-mayang konti. Alam niyo ba dapat pupunta ako today sa rally? May rally ang pro admin ngayon eh. May rally ang pro admin ngayon. Kaso wala eh. O si Buangson yan, nakabarda ko yan before eh. Si Buangson tsaka si Ed Lingaw. Oo, si Buangson mahina rin eh. Mahinang nila lang eh. Ang iyayabang lang sa ni Buangson, matalino ako. Okay, tapos? Wala bang iba? Wala bang iba? Okay, matalino ka nga, wala ka naman sa posisyon. Matalino ka nga, talo ka naman sa Supreme Court. So, ay, naku. Si Ed Lingaw naman, wala. Tumahimik na rin si Ed Lingaw tapos na sa election. Sa susunod, oo. Ed Lingaw sa susunod barda ulit tayong dalawa. Gusto ko yan. Dato punta ako sa rally kanina. Kaso sabi sa akin ng misis ko, wag ka na pumunta doon. Baka mabaril ka pa doon. Ikaw lang kilala doon eh. Ikaw lang kilala ng mga DDS doon. Sabi niya, baka mabaril ka. Sige. Wag na. Takot na misis ko eh. Takot siya eh. Okay lang naman. Anyway. Si Libagyan, hindi nakikipag Silibagan, hindi nakikipagbarda yun eh. Nakikipag-debate daw siya. Debate, kunyari. Oo. Pero, ano bang problema kay Libagan? Si Libagan kasi, isa rin parang Buangson yun eh. Parang Buangson lang din yun. Matalino ako, pero hindi niya alam ibig sabihin ng strawman. Hindi niya alam pala ibig sabihin ng strawman, guys. Natulala. Si Greco, wala, di pa nag-reply sa akin si Greco. Papansin na nga kay Greco. Greco, naman. Ikaw naman, no? Andito naman si Mau. Shoutout kay Mau, si Political Bandera. Follow niyo yung page niya. Follow niyo yung page niya. Hindi Attorney Caballo tinatawag ko sa kanya. Libagan talaga tawag ko sa kanya noon pa. Yun lang alam niya sabihin, strawman. Hindi, strawman policy. Utot, di mo nga alam ibig sabihin eh. Utot, di mo alam ibig sabihin eh. Lang yung doon nga kay Kristan eh, sopla na siya eh. Imagine, tinalo siya ng 2 abogado at saka 1 civilian. Ay, naku. Anyway. Okay, pag-usapan na natin si NBI. Ano ba ako napunta? Okay. Ito si NBI, mga kababayan. Alam na natin nangyari dito. Oo. Kasi kahapon, 'di ba, pinagyayabang ng galit na galit ang mga Joel Villanueva, galit na galit ang mga Alan Peter Cayetano, 'di ba? Si Jinggoy Estrada, galit na galit. Wait, balikan ko nga, hanapin ko nga uli yung video na yung kahapon. Kasi 'di ba nga daw, ni-wrestle nga daw si hindi, wag na lang. Oras pa yan. Kasi ni-wrestling daw si Bato de la Rosa. Oo. Ni-wrestling daw siya. May wrestling daw na naganap. Oo. Kaso mga kababayan, kahapon, nakita natin. Oo, nakita natin ang tunay na kwento dito kay Bato de la Rosa. Oo, balikan natin yung tunay na kwento kasi 'di ba ni-live na nga natin to kahapon eh. Oo, huling-huli yung kasinungalingan ni Bato de la Rosa. At yun din ang sinabi ng NBI kanina. Oo. Kumpirmado, mga kababayan, nagsisinungaling si Bato de la Rosa. Mali ka ng kwento, boy. Mali ka ng kwento. In fact, mga kababayan, alam nyo, ito ngayon, sure na talaga ako si Bato de la Rosa, walang bayag. Wala kang balls, Bato de la Rosa. Babae, tinakil mo. Ang kapal ng mukha mo. 2 babae pa yung tinakil mo. Di ba tinakil? Well, pwede na rin tackle yun. Tinulak, min.
I mean, hindi naman maliit na tao si Bato. I would imagine he is what? 5'6", 5'7", medyo malaking tao, 'di ba? Siksik na mataba. Oo, yung mga parang yung mga nagbubuhat sa gym na hindi nagda-diet. Yung ang laki mga yung mga malalaki na walang definition, kasi dinadaan lang sa bigat. Gano'n siya, eh. So I'm thinking baka nga kaya pa niya mag-bench press ng ng mga siguro up to 200, mga 250 kilos kaya niya, eh. Malaki siyang tao, eh, 'di ba? Hindi ko siya mamaliitin do'n, mga kababayan. Malaking tao siya, malaking tao siya. So, I would hindi naman dati siyang pulis, so alam din siguro niyang mag-workout, kaya niya mag-gym. Hmm, kingpin, kingpin build daw, kingpin build. Sa mga di nakakakilala, si Kingpin, yan, character yan sa sa Marvel, kalaban ni Spider-Man. Kingpin. O yung mga yung mga sumo, gano'n, yung mga matataba, pero malakas. Matatabang malakas. So, feeling ko gano'n si Bato. Hindi siya lampa. Oo. Hindi siya lampa, guys. Oo, for sure. Hindi siya lampa. So, anong nangyari, ang ito na nga lang, si Melvin Matibag na nga lang magpaliwanag sa inyong lahat. Nadapa nga lang. Nadapa nga lang siya. Ito yung sinabi ni Melvin Matibag. Chinek ko na. Sige po, pa-kwento Dalawang ka. babae pa. Opo. Ano po bang Ang nangyari? nangyari kasi, sumakay sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who. Oh, ayan pa, isa pa yan. Ang bait-bait, di ba? Ang bait-bait ni Atty. Melvin Matibag. Ni hindi niya nilaglag si Pia Cayetano. Hindi niya nilaglag si Pia Cayetano. Pinuslit pala doon sa loob. Oo. Ipinuslit sa loob ni Pia Cayetano etong si Bato de la Rosa. Yun ang balita. Kanino natin narinig? Di syempre sa chismoso ng bansa, si Abante. Ayun lang, mababang endurance. Oo, Jack Cole. Oo, mababang endurance kasi hiningal. Kulang sa cardio. Alam nyo, ito effective guys. Ito namaiba ako ng konti. Bago natin tuloy ito. Ito effective to na cardio. Cardio/weight training. Kettlebells. Oo, nung natuklasan ko siya, na in love na ako sa kettlebells, guys. Oo. Kasi, pagod ka na sa buhat, nakapag-build ka pa ng muscle. Effective. Maganda yung kettlebells. Totoo. No joke. Pag-aralan nyo kung paano gamitin yung kettlebells. Maganda yung kettlebells. Tsaka bagay siya sa mga katulad kong tumatanda na. Kasi yung range of motion, ganyan-ganyan. So, okay yun. Okay yung kettlebells. Anyway, so ayun. Kettlebells while jogging. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Payasong Robin. Kettlebells while jogging. Ang tibay mo, men. Ang hirap nun. Paano mag 24 kilos yung kettlebell mo? 24 kilos kettlebell mo, jogging ka. Bigat. Anyway. So ito na nga. Bato nakarating sa Senado gamit umano ang van ni Pia Cayetano. Ayan. So ngayon mga kababayan, nagkakaroon na ng konting idea kung paano nakapasok si Bato de la Rosa. And alam niyo mga kababayan, si Bato de la Rosa, di ba sabi ko nga sa inyo kahapon nung nangyari yung kudeta. Kung wala si Bato de la Rosa, hindi mangyayari yung kudeta. Kasi 12 lang sila. 12 lang sila. 'Di ba? Kahit lumipat yung 4, 12 lang sila. Hindi kaya. Dahil nandun si Bato, naka-13 sila. It is what it is. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Oo. Ganun talaga. Okay lang yun. Ganun talaga. Nangyayari na talaga yan.
It is what it is. Kaya ano mga kababayan, ngayon naiintindihan ko na kung bakit biglang nagpunta si Bato de la Rosa. Nagpunta siya dyan kahapon purely to remove Tito Soto as a SP. Bakit? Kasi nagpapanik ang minority dahil papasok na ang impeachment. Papasok na ang impeachment. At dapat matanggal yung majority. Oo. Ang nakakalungkot dito, mga kababayan, etong si Pia Cayetano, tumakbo siya under Bongbong Marcos. Tumakbo siya under Bongbong Marcos. Kaya nakaagulat tong dalawang hudas na to, si Pia at si Loren, na biglang lumipat. Pero interestingly enough, alam nyo mga kababayan, hindi rin makakalipat kung hindi rin mananalo ang majority kung hindi bumoto si Tito Sen kay Alan Peter. Nakita niyo ba 'yon? Si Tito Sen mismo ang bumoto kay Alan Peter. Kasi kung ganun, 12 lang din sila. Which I think, mga kababayan, ngayon, mga kababayan, naging strategic. Feeling ko, naging strategic si Tito Sen. Oo, naging strategic si Tito Sen. Bakit? Kasi mga kababayan, kung ikaw ang politiko, ayaw mong maging front and center ng impeachment trial. Oo. Aayawin mo yon, guys. Ayaw mo maging front and center ng impeachment trial. Bakit? Kasi alam nating lulutuin eh. Alam nating lahat na lulutuin. Di ba? Ate Presi TV, salamat po sa live gift sa membership. Ayan, God bless po. Maraming pong salamat. Alam nating lahat na lulutuin eh. Alam natin lahat yun. So kung ako tatanungin, mas mabuti ng wala ako. Mas mabuti na hindi ako yung front and center diyan. So yun. No, Tito Mix, alam ko naman yung tradition. Walang problema sa tradition. Outgoing will vote for the incoming, blah, 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 blah. Walang problema doon. Pero kasi, this time, hindi niya niligawan si Loren or si Pia. Kasi napigilan naman to before eh. Alala nyo? Second, pangilang attempt na ba to? Third attempt na to eh. Third attempt na to. Pero, nung last time, kinausap ni Tito Sen at saka ni Ping Lacson si Loren. Naalala nyo? Naalala nyo yan? So mga kababayan, this time, hindi niya kinausap. This time, hindi niya kinausap. So, might as well, iniisip ko lang, baka sinadya lang talaga nila. Hinayaan na lang nila. Hinayaan na lang nila. Hindi ako naniniwala hindi nila alam yan, nila Ping Lacson. Hindi ako naniniwala. Alam nila yan. Hindi ako naniniwala. Kung hindi nila alam, hindi sila marunong magbasa ng tao. Kung hindi nila alam, hindi sila marunong magbasa ng tao, alam na nila yan. Oo, hindi ako naniniwala, hindi nila alam yan. Hindi ako naniniwala. Alam nila yan. Alam nila yan. Hinayaan na lang nila yan. No joke. Hinayaan na lang nila yan. Well, they can say what they want. Ate Emma Ordonez, they can say what they want, pero hindi ako naniniwala. Sorry I mean,
Mga politiko yung mga yan. Mga politiko yung mga yan. Diyos ko, alam na nila yung amoy ng bawat isa. Kahit bad breath na mga yan, alam na nila yan. Oo. Yung pagdating ni Bato, alam din ba ni Tito? Sinasabi niya, hindi niya alam, di ba? Hindi ako naniniwala. Sorry kasi alam nyo, may mga intel yung mga yan eh. Hindi naman sila basta-bastang tao, may mga intel yung mga yan. Siyempre, yung intel, nagkukwentuhan yan. Tapos bubulungan na lang nila, si darating ha, ganyan. Alam na nila yan. Marilyn Stephen, salamat sa inyong super chat. God bless po. May mga intel yung mga yan kasi. Hindi ako naniniwalang hindi nila alam. Sinasabi lang nilang hindi nila alam kasi syempre ayaw nilang ayaw siguro nilang mapulaan sila o masabihan na kasama sila na binitawan lang nila, etc. So, ako feeling ko alam nila yan. Alam nila yan. Pero hinayaan na lang nila mangyari. Oo. Hinayaan na lang nila mangyari. Ilang percentage ang duda ko? Mga 80-20. 80% duda ako na hindi nila alam. Alam nila yan. Diyos ko. Mga politiko yung mga yan. Alam nila yan. Walang nagugulat na politiko, guys. Maniwala kayo. Walang nagugulat na politiko. But anyway, feeling ko nga, give up na nila yon. Give up na nila yon. At hinayaan na lang nila yung minority ang hahawak ng impeachment. Para, pag binatikos sa resulta, hindi sa kanila yung tama. Ang tama, doon sa minority. Kala Alan Peter Cayetano. Pag nanalo si Sara Duterte, iisipin, kasi may hawak si Alan Peter Cayetano eh. Di ba? Yun. Yun. Siyempre, pag ayaw mo na kapag ikaw yung, bawa si Tito Sen ng Senate President, tapos biglang nanalo si Sara Duterte, hindi kinonvict. Gusto mo ba yun? Ikaw yung Senate President at that time, tapos hindi mo na-convict yung obvious na nagnakaw? Ayaw ka dun. Ayaw ka dun. So, feeling ko talaga sinadya. Hindi, wala na silang kinausap. Alam na nila yan, wala na silang kinausap, wala na silang kinumbinsi. Kung sino na lang yung nandyan, di nandyan. Bahala sila. So yun. I think may game na nilalaro ang government at sila Tito Sen need mapalabas ang mga hudas at magkaroon ng reason para lahat sila malinis kasi halos lahat ng may kaso sa majority, maybe ito na inatay ni Bibi. Kasi nga lahat talaga sila meron. Lahat sila. So yun. At ito ulit, kung hindi mo gusto kung paano ako magsalita, hanap ka na ibang vlogger. Ranelito Baldo. Kung ayaw mo magsalita, nang paulit-ulit, hanap ka ibang vlogger. Doon ka sa iba. Doon ka sa iba. Isa pa. Doon ka sa iba. Anyway. Game. Tuloy natin. Kung ayaw nyo na style ko, di lumayas kayo, mahanap kayo na iba. Hindi ko naman kayo pinipilit dito eh. Pero nandito kayo kasi meron kayo nakukuha sa akin. So salamat sa mga nagsistay. Sa mga ayaw, okay sa iba. Maraming vlogger dyan. Hindi lang ako. Game! So, ito, pinagplanuhan na talaga nila. At yun lang, pinagplanuhan nila na magkudeta, mukhang sila ngayon ng mababaliktad. Mukhang sila ngayon na may malaking problema. Una, may problema sila kay Bato. Imagine, kakaupo pa lang ni Alan Peter, may problema na agad siya kay Bato.
problema agad sila kay Bato, guys. Oo. Diyos ko. My goodness. Sakit ulo agad ni Alan Peter Cayetano. Tapos, ito na nga. Tinakil nga yung dalawang... The senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mamaluwag na roon. Naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Usap pasa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita na. Hindi ko lang alam ano laman ng maleta, ha? Pero supposed damit. Kasi pera. siya mag-i-stay. Dala yung maleta. Pera. Tapos siya sa partner. Pag sinundan mo, hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya. Ay, naku. Diyos ko kahapon, nagpunta nga ako sa birthday ng isang USEC, di ba? Tapos, walang ibang pinag-usapan doon kundi si Bato. Legit, pinagtatawanan siya ng mga nandun. Lahat ng table kung saan ako mapadpad, pinag-uusapan siya. Oo. sabi ng isang umaten, lampa yung bata natin, ah. Ay ko, oo nga, laglag nga sa hagdan eh. Falling rocks. Kailangan ng rock netting. Kailangan magkaroon ng rock netting doon sa hagdanan ng Senate. O nalalaglag ang mga bato. Mag-ingat sa naglalaglagang bato. Nakakaya si Bato de la Rosa, no? Sarili niya mistake po. Well, I will not call it a mistake kasi tumatakbo siya. He's literally evading arrest. You know? So, tinanong nga sa akin yan, ba't na may habulan ng takbuhan? Sabi ko, tumakbo ko kaya hinabol. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan. Correct. Totoo naman, di ba? As you mentioned, sir, dating law enforcer, PNP Yes. si Senator Bato. Yes. So nagulat po ba kayo, sir, nung nakita mo na sa CCTV na Nagulat ako, it's not a behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung nagba-background ng criminality, di ba? Yung Yun. mga tumatakbo sa batas. Huli. So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutunan na. Hindi na kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. Ganun na nga yung nangyari. It's literally avoiding arrest. So this CCTV backtracking is a part of your fact-finding, Yes. sir, na na-mention yung That is the kagabi? commitment ko kay Senate President na we'll do our pakpay. Nung tinignan ko, doon na pinadala na sa akin, namarkahan na yung mga pangalan yung tao. But will I not mention? Senator Bato, tapos yung staff niya, tatlong staff niya nakasunod, malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi Layo natulak pa. na niya eh. Mm-mm. So, hinahabol siya, natulak na. Is there Baka possibility tumba na pa may yun. iba Alam nyo, ini-imagine ko, di ba? Ang laki nga ni Bato eh. I'm thinking, hindi naman siya kaliitan. I'm thinking kasi nung nakita ko siya in person, hindi naman siya maliit eh. Siguro mga 5'6", 5'7". Mas matangkad ako, definitely. Pero, siguro mga hanggang dito ko siya. Matangkad din. O, mga eye level ko siya. Yung tuktok ng bunbunan niya, yun, eye level ko. Ganun. Eye level ko. Malaki rin naman tao, di ba? So, dapat pala, imagine, no, pag tinulak niya yun, tulak, di ba? Pag tinulak mo yun, tinakil daw eh. Lipad yun. Babae yun eh. Di ba? Lipad yun. Talo na, merong adrenaline, di ba? Hindi mo na iniisip yun eh. Hindi mo na iniisip yun. Babae pa, no? Bato? Kaya ka naman. Kaya ka naman, Bato? Kalalaki mong tao eh. Tsaka senador siya. 'Di ba? Tsaka may law enforcement background siya. So alam niya 'yan. Alam na niya 'yan. Ngayon na nakakatawa pa mga kababayan, sabi ko nga sa inyo eh.
kagabi, nung nabasa ko 'to, buhay pa si Alan Peter Cayetano, sinusunog na sa impyerno kaluluwa na ito, eh. Sabi niya, ang tatanggapin lang daw, okay, ng Senado na warrant of arrest ay yung galing daw sa Philippine judge. Oo. Kasi daw, under our constitution, it has to be a Philippine judge issuing a warrant of arrest. Okay. Yun ang sabi niya. Medyo mali siya dyan. Under our constitution, merong tinatawag na Article 8, judiciary. Oo. Pero, generic yun. Oo. Kasi hindi naman self-executory ang constitution. May mga provisions doon na executory pero hindi lahat. So, kaya nga tayo merong rules of court. At kaya tayo merong laws. Meron tayong mga batas. At isa sa mga batas na yon, mga kababayan, ay ang RA 9851. At sa Article 17 po ng RA 9851, mga kababayan, nakasulat ho doon na kapag ang isang kaso ay idinulog na sa isang foreign jurisdiction, pwede tayong mag-surrender or magpa-extradite. O, dalawa yun, ha? Surrender and extradite. Ngayon, mga kababayan, dahil ang ICC is not a country, we cannot have an extradition treaty with the ICC. So, ano lang pwede natin gawin? Ang pwede lang natin gawin ay isuko. Alam niyo, mga kababayan, kung alam ni Bato de la Rosa na may laban siya, ba't siya magtatago? Ba't siya magtatatakbo? Diba? Hindi niya gagawin yun. Kaya mali ho dyan si Alan Peter Cayetano. Presidente na ho ng IBP ang nagsabi, mga kababayan, na mali siya. Tatanong natin sa ating bisita ngayon, nasa Zoom na si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang eksperto sa constitutional law at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sa inyong palagay, Attorney, gaano katagal pwedeng protektahan ng Senado ang kanilang kabarong si Senator Bato laban sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng ICC? Well, temporary lang yan para siguro maiwasan ang gulo, pero sa totoo lang sa batas, wala silang poder at karapatan na i-shield si Senator Bato from arrest sapagkat yung warrant of arrest, ang sinasaklaw ko nito, crimes against humanity. At ang penalty sa crimes against humanity, more than 6 years. Kaya hindi ko mag-a-apply yung temporary immunity from arrest while Congress is in session. Bakit po sa... By the way, sorry. Kahapon, nakwento ko na po sa inyo yan. Kasi po, under Article 6, nakasulat po sa Article 6 ng ating 1987 Constitution, no member of Congress can be arrested, okay, while Congress is in session, and if the penalty of the crime is less than 6 years. Okay, dalawa po yun, ha? Hindi ho yun or, it is and. So, ibig sabihin, kailangan tong dalawang requisites na to ay makita bago mo masabi na, hindi ka pwede mag-aresto. Okay. Una, dapat ang crime ay below 6 years ang penalty. Okay? Number 1. According to RA 9851, ang penalty for crimes against humanity is reclusion temporal. Reclusion temporal. That's beyond 6 years. Beyond 6 years na po yun. Pangalawa, while Congress is in session. O sige, walang problema. Congress is in session. Pero by June 5, wala nang session ang Congress. So dapat by June 6, pwede nang arestuhin si Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado. June 6. Hintayin lang tayo ng ilang araw, guys. Oo, May 12 pa lang naman, di ba? Ilang linggo lang, 3 weeks. Mag-relax pa siya doon ng konti. Oo. Sa susunod, magre-relax na siya doon katabi ni Rodrigo Duterte. Tuloy natin to. Dating sa akin, ewan ko kung ang dating sa inyo ganun din, parang ang dating sa akin ng sinasabi ng Senado, yung bagong liderato ay, hindi pwede na ang warrant ay galing sa isang international court. Kung domestic court yan, kung local court yan, wala tayong problema. Kasi nangyari na yan kina dating Senador Trillanes at De Lima, na sumuko naman after a few hours or after a few days. Ano po? May diferensya po ba ang warrant na inisyu ng isang international court sa warrant naman na inisyu ng isang local court? Alan Peter, makinig Wala ka. ko naman in this particular case sapagkat meron tayong sariling local law, yung law against crime against humanity, na kung saan kinikilala ng ating batas
yung kapangyarihan ng International Tribunal na mag-issue ng warrant of arrest, at kung merong ang warrant of arrest for crimes against humanity, merong obligasyon o kaya option ng ating gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest na yan. Yun na ho Correct. yung nangyayari dito. So hindi lamang ho ito international treaty, kundi nasa local law natin ito. Not only that, mga kababayan, kung pag-uusapan natin ng Constitution, nakasulat din dyan, we will adopt international principles of law dito sa ating bansa as law of the land. Nasa Constitution din yan. At ang tawag dito, yung a reflection of that is the RA 9851. So, ang ginawa kasi dyan, mga kababayan, yung Rome Statute ng ICC, ginawa ng local law, ginawa ng local version nun, which is RA 9851. So, hindi pa rin lusot talaga si Bato. At mali si Alan Peter Cayetano, guys. Yung resolusyon ng Kongreso, ng Senado, yung opinion ng liderato nito o sino man sa kanila, hindi ko naman pwedeng palitan yung provision ng batas. Oo, so ibig sabihin, hindi dapat issue yun, Attorney Egon. Kasi yung iba yun ang ini-issue na sabi nila, kung domestic court lang yan, wala tayong problema kasi batas na, korte natin eh. Pero hindi naman natin korte yan, korte ng ibang bansa yan. Bakit natin pagbibigyan? Kasi nasa batas natin yan, yung Section 17 ng RA 9851, batas ho ng Pilipinas yan. Malinaw. At ang gumawa dyan, Kongreso din. Siguro nga yung ibang senador ngayon, nasa Kongreso na nung ginawa ang batas na ito, 2009 ata ito eh. So yung mga veteranong mababatas, sila mismo gumawa nito. At kinikilala nga yung jurisdiction, yung kapangyarihan ng International Court Tribunal, ang tawag dun sa batas na yan, na mag-issue ng warrant of arrest. At kung sakasakaling meron ng warrant of arrest in a pending case before an International Tribunal, ang linaw naman na option ng gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest. So hindi na kailangan kumuha ng imprimatur o ng approval ng isang local judge. Hindi kailangan yun. The current warrant of the ICC stands. Opo, wala ko dun sa taas. Kung basahin natin yung kabuuan nito at yung Section 17, wala akong sinasabi dun na kinakailangan punta ka ulit sa local court. Wala kasi. Kasi it's not extradition eh. Hindi ko kasi extradition yun, mga kababayan. At meron pa nga nagsasabi, hindi, meron nang binigay yung Supreme Court na guidelines on extradition. Extradition, walang problema. Oo. Pero meron bang binigay na guideline ng Supreme Court pagdating sa surrender? Kaya nga hindi na kailangan dumaan sa local courts eh, kasi it is an executive action. Surrendering is an executive action. Extradition is a judicial action. So pag isinuko mo, hindi mo kailangan dumaan sa korte. Parang si Timor-Leste, naalala niyo yun? Si Timor-Leste. Executive act yun eh. Kaya dineport si pangalan nito, si Tebes, Arnie Tebes. Kaya ganun. So, wala tayong magagawa. Executive act yun eh. Yung pag-surrender, hindi naman under ng Congress ang PNP, hindi naman under ng Congress ang arresting officers. Para sa kanila, basta may warrant, execute ng warrant. Actually, medyo tatanga-tanga pa nga si John Vic eh. Sabi ni John Vic, wala rong coordination sa Interpol. Ay, wait lang, DILG ka. Anong alam mo sa Interpol? DILG siya eh. DOJ ang humahawak ng Interpol. Dahil DOJ ang merong hawak sa PCTC. Or hindi, PTCC. PCTC. Philippine something on transnational crime. Philippine Committee or Commission on Transnational Crimes. DOJ yun. Paano niya masasabi na hindi, wala pa sa Interpol, bla 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 bla. Kung hindi binigay sa PNP, malay nyo kung binigay sa NBI. Ang NBI under din ng DOJ. Ayan, center. Ayan. Philippine Center on Transnational Crime. Ayan. Thank you, Adjaman. Ayan. DOJ, under niya ang NBI. DOJ, kasama niya ang PCTC. Tapos DILG magsasalita, ay hindi, wala pa Interpol eh. Buang ka, John Vic. Nag-audition kasi yata ito kay Sara Duterte. Anyway, tuloy natin to. Mga last 3 minutes. Opo, kasi yun ang pinapalitaw ng iba na kailangan merong local judge na mag-authenticate o magsasabi na hindi pwede yan, i-implement natin. Hindi po ganun.
Opo, iba ho kasi yung extradition. Itong sitwasyon ni Senator Bato, hindi ho ito extradition. It is under the provisions of an international treaty. At kahit kumalas ng Republika ng Pilipinas yan, noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron tayong, in the treaty itself, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC Correct. for cases na nasimulan na bago tayo kumalas. Yun nga po, Decision niya ng Supreme Court. Pangalawa, yung local law natin ay sinasabing pwedeng isurrender. So, yung ibahin ho natin ito para hindi malito ang taong bayan, iba ho ito sa extradition. Opo, opo. So ngayon, isinailalim po siya sa tinatawag nila protective custody. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, protektado siya ng Senado at hanggang kailan iiral yung protective custody niyo, Attorney Igon? Well, yan ho yung resolution nila, di ba? But that's only a sense of the Senate, yung sentimiento nila. Pero yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. Correct. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligasyon nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador. As a matter of fact, kung pagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, maaari ko silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. Obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, yung perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that. So ito, very temporary lang kasi that's the whole essence of rule of law. Hindi naman pwedeng dalawang klase ang batas. Ordinaryong tao, pwede kang arestuhin, pag senador, hindi na. Dapat sa ilalim lahat ng batas. At hindi ko naman pwedeng amyendahan ng anumang opinyon, resolusyon o diskurso ng sinumang senador o ng Senado as a whole yung nakasaad na malinaw na provision ng mga batas at ng ating konstitusyon. And when you say that Yun ang malinaw, mga kababayan. Okay? Naintindihan natin yun. Mapakalinaw nun. Yung sinasabi ho na proteksyon na ina-afford kay Bato de la Rosa, mga kababayan, tradition lang yun. It's only tradition. Tradition lang yun. Tradition lang yun, mga kababayan. Wala hong bigat yun. Walang bigat. Walang laman. Walang hatak. Kumbaga. Wala. None. Wala. Tradisyon. Wala hong, hindi ho ano yun. Hindi ho batas yun. Hindi kailangan sumunod ng PNP. Hindi kailangan sumunod ng DILG. Hindi kailangan sumunod ng DOJ. Hindi kailangan sumunod ng NBI. Diyan sa tradisyon na yan. Dahil mas mataas po ang enforcement ng batas kaysa sa tradisyon ng mga hayop na senador na to. Diba? Sino si Alan Peter Cayetano para magsabi na hindi, tatanggapin lang namin warrant ay yung galing sa Philippine courts? Kailan ka pa naging parte ng korte? Kailan ka ba naging Supreme Court, Alan Peter Cayetano? Tigas ng mukha mo. Kailan ka pa naging Supreme Court para mag-interpret ng ating mga batas at konstitusyon? Kung ipagtatanggol niyo si Bato de la Rosa, pumunta rin kayo sa Supreme Court. Mag-file kayong kaso. Mga kababayan, hanggang ngayon, di ba nag-file sila kagabi, kahapon, ng urgent petition for prohibition tsaka temporary restraining order? Kahapon. Hanggang ngayon, wala pa rin comment ng Supreme Court. Hindi pa rin nag-i-issue ng TRO. Baka bukas. Oo. Pero ang tagal Sobrang tagal. Usually, mabilis lang yan. Lalo pag ganito kabigat. O bakit wala pa rin hanggang ngayon? Ba't wala? Alam niyo, mga kababayan, ito pakita ko lang sa inyo kasi binabash din tong tong survey na to yung Impeach Sara na website na survey pala. Kita niyo yun? Asan na yun? Ba't hindi lumalabas sa akin? Wait lang. .org ba yun? impeachsaraduterte.org. Impeach .org. Nawawala. Wait. Kunin ko lang. Kunin ko sa page ko kasi sigurado ko nandun yun. Kaka-post ko lang.
Ay, hindi. impeachsarduterte.com pala. Okay. .com. Yan. Mhm. Tagal ah. Tagal mag-verify. Tagal mag-verify ah. Ang tagal mag-verify nito. Anyway, ba't kaya? Nag-overload siguro. Ayan, 6,206,000 no? Laki. Papakita ko lang sa inyo guys. Ito lang, para lang ano lang para makita nyo lang. Loading pa kasi. Loading. Ayan o, ayan. 6,206,896 ang nag-sign up guys. Dami na. Baka gusto natin paabutin ng 32 million to guys. Baka lang naman. Boto kayo dito. Mag-sign up kayo dyan. Sign up kayo dyan, guys. Kailangan na yan eh. So imagine mga babayan, kaya ko lang naman ito binring up. Mga senador, baka nakikita nyo yung numero na yan. 6,206,896. Baka gusto nyo hindi na makabalik. Baka lang naman gusto nyo hindi na makabalik sa Kongreso, lalo ka na Alan. At sa mga 6,206,000, huwag nyo niboboto si Alan Peter Cayetano, ha? Huwag nyo na ho, huwag nyo nang ilagay, ha? Ito yung link. Papakita ko sa inyo. Pag sign up nyo, gagawin nyo lang, mag-iiwan lang kayo ng email. Email lang ha, email. Wala kayo ibang iiwan. Email lang. Email lang ha. Yan. impeachsaraduterte.com. Saan na ba? Pin ko nga. Saan na yung ano? Yan. Yan. Pin. Mamaya nyo na gawin. Mamaya, nanonood pa kayo sa akin eh. Ayan, nakapin. Email lang ilalagay ha. Huwag kayo maglalagay ng iba. Huwag kayo bibigay ng ID, etc., whatever. 6.2 million eh. 6.2 million mga senador. Baka gusto nyo mabawasan ng 6.2 million na boto sa eleksyon na darating. Pag hindi nyo kinonvict si Sara Duterte. Diba? Impeach si Sara Duterte para makita namin ng tunay na pagmamahal niyo sa bayan. Kasi pag hindi niyo siya in-impeach, wala kayong kwenta, wala kayong pagmamahal sa bansa. So yun. Anyway, move on tayo sa ating next. Ito naman, sa ating next topic, mga babayan. Hindi pa tayo tapos sa live, meron pa tayo isang topic. Actually, 3 pa yung topic natin. Pangalawa to, meron pang isang link. 2 topic din yun. Okay.